Magandang hapon mga kagala at maayong hapon sa mga taga Bacolod. So today nga ay day 3 ng ating gala dito sa Bacolod at hindi naman maitatanggi kung nasaan ako ngayon. Ito ay ang Bacolod Public Plaza. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe. At huwag kalimutan na i-follow at i-like ang aking mga social media accounts. So anong gagawin? Tara na! Sumama ka sa gala ko dito sa Bacolod! Hello mga kagala, so day 3 na natin dito sa Bacolod at nakapag-check out na ako. So ngayon nandito ako sa San Sebastian Cathedral, kilala siya sa stone. So lahat ng paligid ng simbahan ay yari sa ganyan. Luckily umabot tayo sa misa at naka-attend tayo. By the way, ang simbahang ito ay itinayo noong 1825 at kilala nga siya sa klase ng bato sa pagkakagawa sa katedral na ito. Ang simbahang ito ay bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. So mga kagala, makikita ninyo yung nasa likuran ko ay ang San Sebastian Cathedral. Pagkalabas mismo ng simbahan, nasa harapan naman niya ang Bacolod Public Plaza na ito ay makikita rin sa mismong downtown nitong Bacolod. So ito mga kagala ay ang pagkilala sa mga sundalong wala ng pangalan. Kaya itinayo ang bantayog na ito. Nandito tayo ngayon sa harapan ng Negros Museum. At hindi nga kompleto ang pagpunta sa isang lugar kung hindi natin malalaman ang istorya at kultura tulad nitong Negros Occidental. So sinasabi ang pagbisita dito ay hindi kompleto kung hindi natin makikita kung ano ang nakaraan nila. So tara, punta tayo sa loob mga kagala. Pagpasok natin, may entrance na 100 pesos at nakakasalubungan natin mayroong field trip. So ito, yung pinakabungad ng museo. So ito yung lumang simbahan sa Bacolod at ito yung dating itsura ng public plaza na dito. Bubungad sa atin ngayon ang isang magandang pasilyo na kung saan makikita natin ang mga portrait, mga likhang sining. Yan, makikita natin. Itong room na to ay panay obra at ang pagkakaintindi ko, lahat ng mabibenta dito na 100% ay mapupunta ay idodonate sa Bahay Pag-asa Youth Center. Oh, ang galing no? Ang ganda ng tiles mga kagala. Doon tayo nang galing mga kagala sa pintuan na yon. Lumabas tayo sa pasilyong ito. So ngayon, andito na tayo sa isa pang pintuan. Tara, pasok tayo. So, dito sa ground floor, ang napapansin ko, panay obra. Baka kasama to doon sa mga ibibenta na mapupunta sa isang charity. 100% mga kagala. Diba? Meron siyang second floor mga kagala. Aakyat tayo. Ang ganda ng pasilyo niya mga kagala. At meron pang sombrero. Yun. Sa tingin ko, pinapakita dito yung mga kasuotan ng mga unang taga-Negros.
Ito, ganda, di ba, mga kagala? Oh. Sarap iuwi sa bahay. Ito ay isang coral stone from the ruins of the 90th century. Ang ganda naman. Ano kayo pumunta dito? Yan o, mga kagala. Ito ay ang modelo of Hinigaran Church. Wow, ang laki, no? Tapos ito. At mayroong isang kalabaw. Grabe, ang laking kawali nito. Kawali ba tawag dito? Sobrang laki. Parang kasya yung isang tao. Nasa likod ko ngayon yung Golden Carabao. At katapat niya, isa din Golden Carabao. Pero doon lalaki yung nagbabantay. Dito naman babae. Tapos makikita nyo, yan. Ang daming isda. Diba? Kakatuwa oh. So ngayon mga kagala, nandito tayo sa harapan ng provincial capital ng Negros. So yun no, ang ganda ng building nila mga kagala. Ito na yung huling araw natin dito sa Bacolod. At sobrang na-enjoy ko naman ng Bacolod. At in fairness, ang daming mga good looking na tao dito, mapababae, mapalalaki. Grabe yung itsura nila. Sobrang na-enjoy ko ang pamamasyal dito sa Bacolod. Kaya kung pupunta kayo dito sa Bacolod, hopefully maging reference ninyo yung mga video na nagawa ko at ma-enjoy nyo din ang pamamasyal dito sa Bacolod. So patuloy nyo po akong suportahan sa aking mga adventure. Maraming salamat sa inyo mga kagala. At sa lahat ng mga taga Bacolod, maraming salamat po sa inyo. Bye!